Medyo sinipon ata ka. Oy, ito mga kababayan, libiste. No, may plano bang gusto ba nitong maging governor ng Batangas mga kababayan? Eto merong ginawang katarantaduhan ng bokong na to, mga kababayan. Dumadami na yung ginagawang kalokohan ni Congressman Libiste ngayon. Biruin mo, binuking ni Cap, mga ka-GPnatics, ang pinagagawa nitong si Congressman Leandro Libiste dahil nung nakaraan, meron itong pinagkakalat, no? Na paninira laban po kay Vilma Santos. Ito po yung pamimigay ng ayuda ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon na 84 barangays daw ang hindi na isama dahil mga kababayan, galit daw si Governor Vilma. Nako po, mga ka-GPnatics, ang tindi ang husay. O, ito po yung balita. Ang kanyang distrito. Si Congressman Leandro Leviste raw talaga ang dahilan kung bakit hindi naambunan ng ayuda ang kanyang distrito. Ayon kay Batangas ABC President Fernando Rocafort, kasinungalingan ang umano'y tampo ni Batangas Governor Vilma Santos Recto. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Pinabulaanan ni Batangas Association of Barangay Captains President Fernando Rocafort ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hindi umano naimbitahan sa pamimigay ng ayuda ang mahigit 80 barangay sa kanyang distrito. Sa isang social media post, tinawag ni Rocafort na kasinungalingan ang alegasyon ni Leviste. Ayon kasi kay Leviste, sinabihan raw ni Rocafort ang ilang mga barangay na hindi sila maaaring kumuha ng ayuda mula sa bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang ni Pangulong Bongbong Marcos. Biruin nyo, ito, dahil sa politika, no, mga ka-GPnatics, ang Pangulo natin gumagawa ng paraan para lamang makatulong, maibsan ang kahirapan ng mga kababayan natin. Pero dahil sa politika, 84 barangays, mga ka-GPnatics. No? Sinabihan ni Leandro Libiste na hindi sila makakatanggap ng ayuda dahil nagtatampo raw si Governor Vilma, mga kababayan, na pinasinungalingan po ni Cap na hindi po totoo yan. Dahil sa umano'y tampo ni Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ayon kay Rocafort, ang katotohanan ay humingi ng paumanhin ang iilang mga kapitan mula sa Batangas 1st District dahil hindi anya sila makadadalo sa bigayan ng ayuda dahil pinigilan umano at tinakot pa ni Leviste na siyang congressman ng distrito. Tinakot, mga kababayan, pinigilan at tinakot daw ni Congressman Leviste. Tapos gagamitin pang slander, no? Pang slander, mga kababayan, na sinasabi hindi daw binigyan yung 84 barangays na to, mga ka-GPnatics. Nitong si ES Ralph Recto. Dahil daw po sa tampo nitong si Vilma Santos. Grabe ang sinungaling, ano? Humaba sana yung kanyang ilong. Pero lingid daw sa kaalaman ni Leviste, tumulong pa rin anya ang opisina ni Rocafort para maproseso ang mga dokumento ng kanilang mga barangay. Kaya may pakiusap si Rocafort kay Leviste, huwag na anyang ipitin o gamitin sa pamumulitika ang mga kapwa niya kapitan. Nag-ugat ang naturang issue sa pamamahagi ng Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance ni PBBM sa mahigit 1,000 mga barangay sa Batangas. 200,000 pesos ang nakalaan sa bawat barangay, pero 84 sa mga ito hindi umano nakatanggap ng ayuda ayon kay Leviste. Dahil hindi umano nakadalo ang mga barangay captain ito sa isang pagpupulong kasama si Ate V na siyang pinagmulan umano ng tampo ng gobernadora. Kaya ang tampo ay talagang napakababaw na bagay na kung hindi ka magmano, kung hindi ka magsisipsip sa mga politiko sa lokal na pamahalaan na hindi naman nagagaling sa kanila, ang ayuda ay hindi sila kasama sa bigayan ng ayuda ng presidente. Kaugnay nito, pinaiimbestigahan ni Leviste ang umano'y diskriminasyon at naghain ito ng resolusyon sa Kamara. Ang kapal na mukha, no? Mga kababayan, siya pa yung naghain ng resolusyon para imbestigahan yung nangyari. Ikaw tong ano Ikaw tong may pakana ng lahat. Mismong kapitan na nagsabi na ikaw ay tinakot mo sila, pinigilan mo sila na pumunta, no? So ibig sabihin, ito ay intention mo.
Ini-slander mo yung mga tao, tapos ngayon sasabihin mo, kailangan mag-imbestiga tayo. Mahirap pag hindi ka nagmano, kapag hindi ka yumuko sa kanila, hindi ka bibigyan. Yung pala ikaw may kasalanan eh. Ang bata mo pa, sinungaling ka ng buwaka ng ina mo. Diba? Ang aga-aga, Lunes na Lunes, pinapainit mo ulo ko eh. Kakainis mga ka-GPNatics yung mga ganito, no? Napakasinungaling. Gagawa na, ang lakas gumawa ng kwento, katarantaduan, siya naman pala may kasalanan. Tapos sisiraan mo na sasabihin, may pinipili, may kinikilingan dahil nagtampo itong si Governor Vilma doon sa 84 barangays na yan, kaya hindi sila pinatawag. Oh, anong karapatan ni Governor Vilma na pigilan yung mga yon? Ikaw na mismo nagsabi, hindi si Governor Vilma, hindi yung kanyang asawa ang nagbigay ng ayuda na yan. Nanggaling yan sa ating national government. Diba? Ayuda yan ni Pangulong Bongbong Marcos. So wala talaga silang karapatan para mamili. Diba? Whether they like it or not. Tapos sisiraan mo, ikaw nagsabi, tinakot mo. Tapos sasabihin mo, hindi sila pinapunta dahil nagtatampo si Vilma kaya hindi sila sinama. Anak ng baka. Mga kababayan, yung pag-amin po ng kapitan na yan ha, dapat nga, Governor Vilma, kasuhan nyo ito. Diba? Dapat ito madala. Ang dami ng mga katarantaduan nito eh. Nung nakaraan, meron din pala to, nung March 29, na umattend sila dun sa birthday ni Digong. March 28 ata yun. Na sinasabi niya, mag-aarkila sila ng mga barko, mga kababayan, para dalin lahat ng mga kababayan natin from Mindanao, from Davao, papunta rito sa Maynila. At kung hindi daw mapababa yung bat, mga kababayan, ay bahala na daw sila kung ano pa yung pwedeng pababain. Biruin mo, mga ka-GPNatics, ito ay may patutsada ng isang inciting to sedition, an act of inciting to sedition. No? Talagang maliwanag talaga na DDS to eh. Maliwanag, mga ka-GPNatics, na ito ang nagtatanim ng sama ng loob at nagpapagulo dito po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat dito sa mga to. Ay nako. Dapat ito tayo ang tinitira ng ng mga GNPA eh. 'Di ba? Para nauubos na kayo, kayo yung mga walang kwentang mga opisyal ng gobyerno. Biruin nyo, sisiraan nyo. Kayo lang naman pala may kagagawan. Mahilig to sa ganito ng kwento, no? Gawa-gawang kwento na walang kwenta. Oh. Mabuti ka mo, binuking ka agad ng barangay. Mga kababayan, mabuti ka mo, may nagsalita ka agad. Dahil kung hindi, marami na naman mapapaniwala tong si Raulo na to eh. Hindi naman to sabi nila gifted child. 'Di ba? Mga kababayan, baka abnormal. Laki ng sapak sa utak, nasobrahan sa talino. Mga kababayan, gadamunggo na lang siguro ang utak. No? Wala na masyado ng kinapitan po ng uod yung utak, kaya ganito na mag-isip. Sa sobrang talino. Peste talaga. Tama sa kanya yung bansagi, piste, mga kababayan. Hoy, ba nagtatampuhan kayo dyan? Sinong hindi namamansin? Si Jonas. Sabi ni Ma'am Lani Royston, tarantado yan eh. Dapat yan bigyan ng lesson. Kaya nga po eh. No? Dapat yung mga opisyal, total hindi naman po ito privilege speech nung sinabi niya ito. 'Di ba? Ito po ay interview. Dati pinupunta namin yan eh. Oh. So hindi ito privilege speech. So dapat mga kababayan, Governor Vilma, pwede niyo sanang kasuhan to, patulan niyo. Hindi porket taga Batangas din to, hindi pwedeng mga kababayan, kaibigan nyo ang nanay nito, ay hindi nyo na ito papatulan. The more na kayo ay magkikibit balikat, the more na kayo ay mananahimik, aba, talagang sosobra itong baklang ito. No? Ano daw? GP hindi gifted yan, kundi special child.
Hindi lang yan GP, pisting yawa yan, sili pisting yawa. Grabe, mga kababayan. Ano yon? Gustong sumikat. Kaya nga baka gusto niya talaga maging governor ng Batangas. Yan ang ngayon, yan na yung usap-usapan, mga kababayan. Gusto niyang palitan. Etong siya, hindi ko nga malaman ano ba talaga tatakboy na ito, senador or governor. Parang lahat ng position gusto niyang pakialaman, lahat ng position gusto niyang makuha eh. 'Di ba? Ay nako. Mga kababayan, kapag ganito mga leader natin, ano? Kaya kayo, oy, mga kababayan ko diyan, mga alae sa Batangas. Nako, wag kita nyo na, kayo ang sinasakripisyo ng taong ere. 'Di ba? Imbis na kayo ay nakikinabang, imbis na kayo ay kahit papano ay naiibsan ang hirap ng buhay, nabibigyan ng ating Pangulo, idinadamay kayo sa galit at sa ginagawang pamumulitika ng taong are. Ay kung ako sa inyo, sa susunod wag nyo na itong iboto. Itapon nyo sa kangkungan o kaya naman ay kung gusto ninyo, kung gusto ninyo ay bigyan nyo na ng gripo. Gripo na hindi dugo Baka mamaya ay paduguan ninyo, wag naman ganon. Pero ang ibig ko sabihin, paduguan ninyo na walang dumadanak na dugo. Ibig sabihin, mga kababayan, ay ipatalo ninyo, wag nyong iboto. Para nang sa ganon, mga kababayan, makatulog na kayo ng maayos. Naku po. Madala na kayo. First District, Batangas. Piruin nyo, nagboto kayo ng isang hangal. Kita nyo, kayo tuloy ang ginagawang sakripisyo. Kayo tuloy ang napapahamak. Imbis na giginhawa kahit papano ang buhay, anong nangyayari? Namumroblema tuloy kayo. Kasi hindi kayo bumoto ng tama. Yung kanin daw niya malata. Yung kanin ko malata eh. Magiging hangal na ang Batangas pag binoto nila ang lipiste na yan. Ano pa nga ba? 'Di ba? Sa ibang bansa, ang tawag sa taong ganyan na matalino, geek or nerd. Biruin nyo, gawin nyo na lang daw solar panel, ibabad nyo. Kung ako sa inyo, mga kababayan, nako po. Ako, mga ka-GPnatics, ako po ay pinanganak po sa Mabini, Batangas. Sa Mabini, Batangas ako pinanganak. Pero Ilocano po ako. At merong lugar dyan sa Mabini, halos isang barangay, puro kaapelyedo ko po. Kaya nga pag nagpapatawag sila ng reunion, kahit hindi ko sila kamag-anak, kasama kami. Alright, so iwanan na natin yan mga